Sa kabutihang palad, naunawaan din ng lalaki kung gaano kadelikado ang babaeng iyon. Patuloy siyang pinoprovoke ni Sue, sinasabing kung balak niyang bunutin ang kanyang espada, dapat niya nang gawin ito. Ngunit nanginginig pa rin sa takot, agad niyang sinabi na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ito mukhang seryoso para kay Sue, dahil bigla siyang nagpakita ng isang napakabagsik na tindig, sapat upang mapasindek ang lalaki na inakala niyang mamamatay siya sa mismong sandaling iyon. Pero sa susunod na sandali, bigla siyang bumalik sa kanyang masayahing ugali at sinabing siya rin ay hindi naintindihan ng tama. Wala naman siyang ibang ginawa kundi magtanong. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila na ipagpatuloy ang pagkain nila. Sa loob-loob naman ng lalaki ay kanyang sinabi, na ewan ko sa iyo, pero para sa akin, parang banta na rin iyon. Labis ang kanilang ginhawa na buhay pa rin sila, at naisip ni Jeshan na wala siyang kakayahang sukatin ang tunay na lakas ng babaeng iyon. Isipin mo, nakita nila mismo ang Sword Empress. Alam ni Hin na delikado ang pagpunta nila sa lungsod na ito, pero natuwa siyang ginawa nila ito. Binati siya ng matandang lalaki dahil natupad niya ang hangaring iyon at sinabing dapat na silang bumalik agad sa bundok. Ngunit ayaw pa niyang umalis. Sinabi ni Jeshan na hindi ito ang pinakamagandang lugar para magtipon ng impormasyon. Biglang may sumigaw, naroon ang pinuno ng Mirim. Lahat ay agad na naghanap sa paligid, at doon nila nakita ang pinuno ng Mirim, papalapit kasama ang ilang napakalalakas na individual. Ang pinuno ng Mirim ay isang pulang buhok na babae na may takip sa isang mata. Ang kanyang aura ay lubhang kahanga-hanga sa paningin ng matandang lalaki. Habang maingat na pinagmamasdan, naisip niya na isa sa mga taong iyon marahil ang nagparatang sa kanya. Biglang nagbago ang kanyang isip dahil nakita niya ang napakarami sa kanila na magkasama, tila mas makabubuting manatili ng kaunti at obserbahan sila. Labis itong ikinatuwa ni Jeshan. Aniya, hindi pa niya kailanman nakita ang pinuno ng Mirim Alliance at tinanong kung kailan ito naupo sa posisyon. Sumagot ang babae na 1 taon na ang nakalipas, at nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa Django, dahil isang miyembro ng MSEC ang naging pinuno ng alyansa. Naisip ng matandang lalaki na kung 1 taon na ang nakalipas, eksaktong tumutugma ito sa panahon ng trahedyang bumagsak sa kanyang pamilya. Gayunpaman, may sabi-sabi na ang mata ng pinuno ay nasugatan ng Sword Empress mismo. Idinagdag ni Hinhi na sa huli, iyon ay isang tsismis lang. Unti-unting nagsimulang magtipon ang mga tao sa isang bahagi ng lansangan, dahilan upang malito si Jeshan. Nakita niyang bumuo ng barikada ng mga mandirigma ang Mirim Alliance, hinaharangan ang daanan sa kalye. Isang mandirigma ang sumigaw, sinasabing lahat ay dapat umatras dahil hindi sila pinapayagang dumalo sa seremonya ng pagre-retiro. Isang lalaki ang nagprotesta, sinasabing naglakbay siya ng 10 araw para lang makita ang seremonya, tapos ngayon ay pinalalayas na lang sila. Anong kabaliwan ito? Habang nagkakagulo, 2 lalaking nakasuot ng itim na mga hood ang dumaan sa hanay ng mga bantay, nang hindi man lang sila pinigilan. May isang taong nagtanong kung bakit pinayagan ang 2 lalaking may itim na hood na makatawid. Habang tumitingin sa ulo ng mga tao, nagtataka si Jeshan kung sila ba ay mga elite guards. Handa ang mga walang hiyang Mirim Alliance, ano kaya ang plano nila? Nagsimula ng sumigaw ang mga tao, iginigiit na walang makapipigil sa kanila sa pagdalo sa seremonya ng Sword Empress. Ngunit isang mandirigma ang nap-icon. Hinugot niya ang kanyang espada at itinuro ito paitaas habang patuloy ang iba sa pagrereklamo, tinatawag silang mayayabang at mahihina. Sa isang mabilis na paggalaw ng espada, pinalabas niya ang isang malakas na alon ng chi, na nagpalipad sa mga tao at nagbigay sa kanila ng matinding takot. Isang linya ang naiukit sa lupa, at idineklara niya na ang linyang iyon ay ngayon ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung nais nilang mamatay, malaya silang lumampas dito. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang Ruthless Dragon Sword Wenji. Hindi siya kilala ni Jeshan, kaya tinanong niya si Hian tungkol sa kanya. Ipinaliwanag nito na isa siya sa 3 pinakadakilang mandirigma ng espada sa Sichuan, isang malupit na tao na hindi nagbibigay ng awa. Gaya ng inaasahan, walang sinumang nang ahas na tumawid sa linya. Maya-maya, isang boses ang biglang narinig sa karamihan, nagtatanong kung maaari siyang makadaan. Nagtinginan ang lahat, litong-lito. Mukhang may gumamit ng isang uri ng voice transmission technique,
isang bulong na narinig ng lahat. Ngunit agad itong nakilala ni Jeshan. Sa kanyang likuran, nakita ng kalbong lalaki mula sa restoran kung sino ang nakatayo sa likod niya at napamulagat siya sa takot. Pasigaw niyang sinabi, ang Sword Empress. Nakatayo siya sa likod ng karamihan, nakapikit ang kanyang mga mata habang may hawak na tasa. Bigla, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. At sa isang iglap, kumilos siya sa bilis ng kidlat, dumaan sa gitna ng nagbukas na pulutong at tumigil mismo sa harapan ni Wenji. Nagulat ang lalaki. Tumayo siya sa mismong dulo ng linyang iginuhit nito. Ngumiti siya ng bahagya at nagtanong, ano ang gagawin natin ngayon, ngayong natawid ko na ang linya. Ngunit nanginginig si Wenji sa takot, hindi makapagsalita ng maayos. Sa bahagyang ngiti, magalang siyang nagpaalam at agad na naglaho sa isang pagtalon, iniwang napahiya ang lalaki. Napagtanto ng karamihan na ang tinaguriang Ruthless Sword ay natakot, kaya sinamantala nila ang pagkakataon upang tumakbo at tumawid sa linya. Ngunit nang makabawi si Wenji, muling sumigaw, sinasabing binalaan niya sila, sinumang tatawid ay kanyang pupugutan. Napahinto ang karamihan. Nadismaya si Jeshan, napabulong na, ang malalakas ay palaging inaapilang ang mahihina. Iminungkahi niyang umalis na sila, dahil mukhang hindi talaga sila makakatawid. Sang-ayon si Hian-hee, at napansin niyang si Sil ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig matapos kumain ng sobra. Mas mabuting matulog na lang sa ngayon. Ngunit may isang kakaibang nangyari. Parang isang panginginig ang damaloy sa lahat ng naruroon. Lumingon sila sa direksyon ng palasyo sa unahan. Napansin ni Hian-hee ang nangyayari at tahimik na nagsabi, mukhang magsisimula na ang ritual. Napansin nilang hindi pantay ang lakas ng mga shockwave, halatang hindi patas ang laban. Mukhang iniwan na ng mga nakatatanda ng Orthodox sect ang kanilang dangal. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa paanan ng tore. At sa isang iglap, isang figure ang lumundag mula sa loob ng tore, lumapag mismo sa harapan ng mga mandirigma ng Mirim Alliance. Nagulat ang lahat sa kanyang biglang pagdating, pero bago pa sila makakilos o makapagsalita, muli siyang naglaho. Iniwan ang isang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng mga mandirigma. Kitang-kita ng buong pulutong ang paglukso niya palayo sa tore, ngunit may isang bagay na napansin ni Jeshan na kakaiba. Bago tuluyang mawala ang babae, tumitig siya kay Sil, na noon ay nagigising pa lang, at bago siya mawala, ipinikit niya ang isang mata sa bata, isang malinaw na kindat. Napatulala si Hian-hee sa ipinakitang galing ni Su, pero hindi maalis ni Jeshan sa isip niya ang kindat na iyon para kay Sil. Biglang lumitaw ang maraming sinag mula sa tore, at isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Huwag siyang hayaang makatakas. Maraming nangungunang mandirigma ng Mirim Alliance ang naroon upang habulin ang Sword Empress, at nagulat ang lahat nang makitang bumaba sa ganitong antas ang mga matatanda ng Mirim, gumamit sila ng isang napakaduwag na taktika. Pero wala ng oras para pag-isipan iyon. Marami sa pulutong ang napasigaw, hinihimok ang iba na sumunod sa labanan upang makita ang susunod na mangyayari. Nag-umpisa ng tumalon ang libo-libong mandirigma, gamit ang kanilang body-enhancing techniques, kaya nagningning ang kalangitan sa kanilang lakas, isang kamangha-manghang tanawin. Hinayla ni Hian-hee ang manggas ng matandang lalaki at tinanong, ano pang ginagawa mo dyan? Hindi ito ang oras para tumunganga. Kailangan nating makita ang labanan sa pagitan ng Mirim Alliance at ng Sword Empress. Excited ang dalaga, pero ipinatong ng matanda ang kamay niya sa balikat nito, pinigilan siyang sumunod. At kanyang sinabi na hanggang dito na lang. Matanda na ako para sa ganitong mga bagay. Nap-icon si Hian-hee, nagprotesta, pero sinabihan siya ng matanda. Hindi ka pwedeng basta na lang tumakbo kasama ang isang pulutong sa gitna ng gabi, lalo na't may dala kang bata. Dagdag pa niya, karamihan sa kanila, hindi naman talaga alam kung saan nangyayari ang labanan. Baka naliligaw lang ang iba. Napailing si Hian-hee sa inis pero napilitan siyang sumang-ayon. Bumulong si Jeshan, sa Django, kapag masyado kang mausisa, mas maikli ang iyong buhay. Ngunit bata pa naman siya, magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Sa wakas, napilitan si Hian-hee na sumuko at tumahimik na lang sa isang sulok. Habang lumalabas sila ng lungsod, biniro siya ni Jeshan. Kung ayaw mong maiwan, bilasan mo ang takbo mo. Bakit ang bagal mo? Napairap ang dalaga at kanyang sinabihan ang matanda na ang bilis mo kasi.
Sa kabila ng nangyayari, may isang bagay na hindi mawala sa isip ng matandang lalaki. Napansin niya kanina na tila may sugat sa loob ang Sword Empress. Masyado siyang mapotla. Nag-aalala si Hinhi, pero tinapik siya ng matanda sa balikat. Hindi naman siya mukhang nag-aalala tungkol doon, kaya huwag mo na ring problemahin. Medyo nakalma siya sa sinabi nito, pero sa kanyang isipan, umaasa siyang sana'y maging maayos ang Sword Empress. Tinanong ni Jeshan kung bakit hindi siya kumakampi sa alyansa, gayong dati siyang bahagi ng Wudang sect. Ngunit bago pa siya makasagot, pinatigil siya nito sa pagtakbo at sinabihan na itago ang kanyang presensya. May kakaiba akong nararamdaman malapit dito, wika niya habang inalis ang tela na bumabalot sa talam ng kanyang sibat. Sumilip siya sa pagitan ng mga palumpong, at doon, nakita ni Jeshan ang isang matinding massacre. Napanganga siya sa pagkabigla, pumili siya ng isang daanan upang maiwasan ang ibang mga mandirigma, ngunit sa kabila nito, napadpad pa rin sila sa isang lugar na puno ng mga bangkay. Habang gulat na gulat si Hyenhi sa tanawin, isang anino ang lumitaw sa likuran ng matandang lalaki. Nang lumingon siya, isang lalaking babad sa dugo, halos wala ng buhay, ang nakatayo roon. Isa siya sa pinakamalalakas na mandirigma sa Yim, si Duan. Sa di kalayuan, may isa pang matandang lalaki na nakahandusay at umuungol sa sakit. Nagulat si Jeshan, anong klaseng labanan ang naganap dito? Hindi siya iba sa kanila. Siya mismo ang pinuno ng Wudang sect, si Master Jiangang. Nanlungo si Hyenhi sa kanyang nakita. Mabilis siyang nagtago, takot na makilala siya nito. Ngunit huli na ang lahat, tumingin na ito sa kanyang direksyon. At nagtanong, ikaw ba siyan? Tanong ng matanda. Inutusan din niya ito na lumapit sa kanya. Pero hindi siya nagpakita ng interes na sundin ito. Nakangiti ng mapait, nagsalita ang naghihingalong matanda. Bakit mo ako tinatanggihan, anak? Hindi mo ba ako nakikilala? Inalagaan kita ng mahabang panahon noong nasa Wudang sect ka pa. Mariing tumugon si Jeshan, nagkakamali kayo. Hindi ko kayo kilala, pero nang muling sabihin ni Jiangang kung hindi ba siya lalapit ngayon, kusang gagalaw ang kanyang mga paa. Nagulat si Hyenhi at kanyang sinabi na kung bakit parang kusa siyang tumalima sa utos. Sa isang iglap, nandyan na siya sa tabi ng matanda, para bang matagal na niyang hinihintay ang kanyang mga utos. Itinuro ng matanda ang isang sulok. Nakikita mo ba ang taong naruroon? Pagtingin niya, nayanig siya sa kanyang nakita. Ang Sword Empress. Naupo ito sa lupa, nagmumuni-muni, at halatang nangongolekta ng chi. Mas lalo siyang namangha, paanong nagawa nitong itago ang presensya nito sa ganitong lugar. Maya-maya, isang tinig ang umalangaw-ngaw. Tapusin mo siya. Nanggaling ito sa pinuno ng Wangse. Hindi siya makakagalaw sa ngayon. Isa itong magandang pagkakataon. Dagdag pa nito, kung kaya mong tapusin ang Sword Empress, hindi ko natatanungin kung saan ka napadpad nitong mga nakaraang taon. Hindi lang yan, gagawin kitang isang bayani ng Mirim Alliance. Napapikit si Hyenhi, bayani ng Mount Wudang. Kung magtatagumpay siya, maaari siyang maging unang senior sister, o maging isang master balang araw. Sa loob-loob niya, tama ang matanda, inalagaan nga siya nito noon. Dahan-dahan niyang kinuha ang espada. Hinaplos niya ito, saka bumunot mula sa kaluban. Ngunit sa isang iglap, ang talam ay hindi lumapat sa Empress, kundi sa matanda mismo. Wala siyang pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang kanyang nakaraan. Ang mga panlalait, pang-api, at paghahamak. Tinitigan niya ang bangkay. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa ring mahina ako? Ngunit nagulat siya at napatanong kung paano ito nangyari. Dahil sa kabila ng matalim at biglaang pag-atake, nagawang protektahan ng matanda ang kanyang mahahalagang laman loob. Bumangon ito, galit na galit. Paanong nagawa mo ito sa akin? Nanigas si Hyenhi. Naramdaman niyang paralisado siya ng matinding takot, hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, lumitaw ang dulo ng sibat ng bida sa kanyang balikat. Tumama ito ng matindi sa dibdib ng Wangse Elder, dahilan upang mabiyak ang batong nasa likuran nito sa lakas ng impact. Napasigaw sa sakit ang Elder. Nakita niyang ang matandang lalaki ang may hawak ng sibat, si Jeshan. Dahan-dahan, hinugot ng matanda ang sibat mula sa dibdib nito, at nagsimulang magmura ang Elder. Akala niyo ba makakatakas kayo ng walang kaparusahan? Sigaw nito, malapit nang dumating ang pinuno ng alyansa. Ito'y ayon sa isa pang kasapi ng Wang Sect,
ang unang henerasyong disipulo, si Chiang Mai-ong. Bigla niyang inalis ang kanyang pagbabalat kayo, kaya't nagulantang ang elder. Tinanong ni Jeshan kung nakikilala siya nito. Nayanig si Mai-ong, ang lalaking nasa harapan niya ay walang iba kundi ang pinakadakilang sibat ng Shawnee. Hindi maaari, bulong ng elder. Magkakampi tayo noon sa alyansa. Bakit mo ako tinatrato ng ganito, Jeshan? Ngunit malamig ang naging tugon ng matanda. Ako ang magtatanong. Alam mo ba kung bakit minassacre ng Mirim Alliance ang aking pamilya? Nanigas si Mai-ong. Saglit siyang natigilan, saka napakapit sa sugatang dibdib. Nag-aalangan, sinubukan niyang magsinungaling. Hindi ko alam, pero biglang nagdilim ang mukha ng matanda. Kung hindi mo alam, ibig sabihin ba'y inaamin mong may kinalaman ka rito? Nagbukas ng bibig si Mai-ong upang sumagot, ngunit biglang sumingit si Hin-hee. Dumarating na ang pinuno ng alyansa. Kailangan na nating umalis. Napailing si Jeshan, at kanyang sinabi na tama ka. Alam na, Mai-ong, ang iyong mga paghingi ng tawad, maririnig ko na lang sa impyerno. Napuno ng galit ang mukha ni Mai-ong. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Isa kang matandang uugod-yugod, samantalang ako'y isang ganap na martial master. Muling ipinulupot ni Jeshan ang sibat sa kanyang balikat at itinapat ito sa sugatang elder. At ano ang balak mong gawin tungkol dito? Tanong niya, ngunit wala nang sagot ang elder dahil dugo na lamang ang nailuluwa nito. Matapos patumbahin ang martial master, napangisi si Jeshan. Kahit kailan, hindi nawala ang kayabangan mo. Muli siyang tumalikod. Panahon na para umalis. Samantala, nagising si Se. Sword Empress, bulong niya. Napatingin ang matanda. Kailan ka nagising? Tanong nito. Ngunit paulit-ulit lamang na binibigkas ng dalaga ang parehong pangalan, Sword Empress. Naisip ni Jeshan, kilala ba niya si Su? Anong gagawin natin sa kanya? Tanong niya. Lumapit sila kay Su. Hindi ko siya kilala, sagot ng bida. Ngunit gusto kong dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Kung ayaw niya, kailangan lang niyang umiling. Ngunit hindi siya gumalaw. Nagmumuni-muni lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Nag-aalangan, tinanong ni Hin-hee kung tama bang hawakan siya. Sa kanyang antas, walang dahilan para hindi siya makagalaw, sagot ni Jeshan. Kaya binuhat niya ito sa kanyang balikat. Kung sumunod siya sa elder, patay na tayong lahat ngayon, aniya. Nagmadali silang umalis upang maiwasan ang paparating na panganib. Pagdating sa bundok Yano, habang dumarating ang liwanag ng bukang liwayway, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang tahanan. Napakahirap nito, reklamo ni Hin-hee. Ngunit tumawa lamang si Jeshan. Bagaman ako ang gumawa ng halos lahat ng trabaho, hindi ka rin naman nagkulang, aniya. Kung gusto mong buhatin ang Empress, dapat sinabi mo na kanina pa. Sagot niya, ngunit nasa harapan na sila ng bahay ng matanda. Sa wakas, inilapag nila si Su sa kama. Kailangan lang niyang magpahinga, sabi ng matanda. Sa sandaling iyon, pinanood ni Sil si Su gamit ang kanyang kakaibang mga mata. Si Hin-hee ay nagsimulang umalis, sinasabing tawagin siya kung may kailangan. Ngunit sumagot si Jeshan na lalo lamang bamigat ang kanyang pasanin sa pagdating ni Su. Umalis ka na, dagdag niya. Tila may iniisip, sumagot si Hin-hee, naiintindihan ko. Nangako siyang babalik mamaya na may dalang gamot at pagkain. Matapos siyang pasalamatan ng matanda, sa wakas ay umalis na siya. Ilang sandali ang lumipas, nasa labas ng bahay si Jeshan, nararamdaman ang sakit sa buong katawan. Napakahirap na ng buhay sa ganitong edad, bulong niya habang nagreklamo sa kanyang sarili. Nais niyang magpahinga sandali, ngunit biglang lumitaw si Se sa likuran niya. At humihingi ng karne. Napatingin ang matanda at napatanong na kung gutom na ba ito. Ngunit paulit-ulit lamang niyang binibigkas ang salitang karne. Napaisip ang matanda, mas madali pang mag-araro ng buong bukirin kaysa mag-alaga ng bata. Habang patuloy sa paghingi ng karne si Sil, pinilit bumangon ang matanda. Naiintindihan ko, hahanap ako ng hayop para gawing sabaw ng karne, sagot niya. Ngunit biglang tumindi ang sakit sa kanyang katawan. Muli siyang bumagsak sa lupa, napasigaw sa sakit. Napansin niyang wala na ang kanyang mga suppressant pills. Malamang ay nawala ang mga ito sa kanilang pagtakas kagabi. Sa puntong iyon, tumakbo si Sil papunta sa kanya, nagpapanik nang makita ang kanyang lolo na nakahandusay sa lupa, namimilipit sa sakit.
Habang nakikita ang umiiyak niyang apo, biglang pumasok sa isipan ng matanda na mamamatay siya bago pa niya ito makita lumaki. Isang kapalarang hindi niya matanggap. Ngunit sobrang tindi ng sakit, unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Patawad, bulong niya habang unti-unting pamipikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng bahay, nagising si Sue mula sa mahimbing niyang tulog. Naginat siya at ngumiti. Matagal-tagal na rin mula nang ako'y nakatulog ng ganito kahimbing, sabi niya. Ngunit nang tumingin siya sa labas, bigla siyang natigilan. Doon niya nakita si Jeshan na nakahiga sa lupa, at si Sil na umiiyak sa tabi niya. Naguluhan siya sa nasaksihan. Lumapit siya sa bata at nagtanong. Ikaw yung nakita ko kagabi, tama? Nagpakilala si Sil, at tumanggo si Sue. Ikinagagalak kitang makilala, sabi niya. Napansin niyang magkahawig sila. Mayroon kang immortal physique, paliwanag niya. Isang likas na talento na nagkakaloob ng kakayahan sa lahat ng larangan, kabilang ang martial arts. Ngunit kapag ginamit ng mali, maaari itong humantong sa katiwalian, tulad ng isang matandang babae na minsang nagdala ng lagim sa mom. O ang Divine Jade, isang dating pinuno ng demonic cult. Sandali lang, hindi ba si Jeshan ang pinuno ng demonic cult? Ngunit agad niyang binawi ang kanyang sinabi at humihingi siya ng pasensya. Napakunot noo si Sil. Totoo bang magkahawig tayo? Tanong niya. Tumanggo si Sue. Huwag kang mag-alala. Lalaking maganda at mabait ka, tulad ng kung ano ka ngayon. Habang hinahaplos ang ulo ng bata, biglang napasigaw muli sa sakit si Jeshan. Nilinggan siya ni Sue. Biglang lumaganap ang isang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. At sa isang iglap, tumigil ang kanyang pagdurusa. Ginagawa ni Sue ang isang bagay sa kanyang katawan. Nagtanong din siya na kung ano ba ang kinakain nito. Dahil may lason na kumakalat sa iyong katawan. Nagimbal si Jeshan nang bahagya niyang mapagtanto ang nangyayari. Muling nagtanong si Sue na kung galing ba sa suppressant pills ang lason. Biglang napuno siya ng takot, kapag inalis ni Sue ang lason, maaaring bumalik ang kanyang tumor ng mas malala pa kaysa dati. Ngunit itinapat ni Sue ang isang daliri sa kanyang noo. At sinabi nito na nahanap niya na ito. Sinasadya mo bang lasunin ang sarili mo, dahil lang sa munting bagay na nasa ulo mo?